Oh, hello mga kapatid. Ito ay magkukuwento lang naman ako sabi-sabi, hearsay, opinion, kwentong barbero at hindi naman siguro kapani-paniwala. Pero gusto ko lang kayong kwentuhan. Meron kasi akong hinala ko lang naman. Kaya pala, noong 2022 presidential elections, ay hindi kumikilos ang kampo ni Bongbong Marcos. Nakasuhan yung mga slanderous na binabato sa kanya. Yung mga libelous na ibinabato sa kanya at sa panig nila, sa kampo nila, ay dahil sa sila at ang kalaban nila sa politikang matindi noong 2022 elections, which is yung Pinks, ay meron ng internal arrangement sa aking analysis. So, makikita nyo, ako'y takang-taka noon. Bakit nila ginaganito si BBM? Tapos, ang packaging ni BBM is tahimik lang, hindi pumapatol. Eventually, you realize that talagang wala siyang may sasagot dahil wala siyang may sasagot na tama. Wala siyang kayang sabihin na tama. Wala siyang magawang tama. At walang kapasidad yung utak niya kasi nga parang may amats. Parang may amats sumagot eh. That is why he cannot intelligently defend himself kasi kung totoo yung akusasyon, anong isasagot mo? Pero dahil kasama niya si Inday Sara Duterte noong time na yun, mukha lang siyang victim. Mukhang hindi pumapatol sa negativity. And then you're going to realize na yung mga pagkakaso-kaso ay ginagawa rin ng kanyang administrasyon. Maggawa ng, like for example, kay Duterte na lang. Diba? Na ilatag na nila Trillanes yung kaso sa ICC. Isinuko na lang yan. Nung siya ay naging, can you imagine? Isinuko sa ibang jurisdiction. Diba? Yun pa lang, mali na. Ikalawa, yung mga vloggers, pinagkakasuhan. Hinaras sa mga komite. Ginamit ang opisina ng legislative para harasin sila. Ikatatlo, sino mang tumutol sa kanila ngayon? Kaso. Ngayon, pati si Pulong, may binobogaw daw sa kanya na, can you imagine? I mean, yung palang strategy, yung pagkakaroon ng troll farm nung kakampings na common knowledge, wala siguro tayong pagtatalunan dyan. Ginagawa rin ngayon nila ng administrasyong ito. Kasi tignan mo pa lang yung mga pahina nila, yung mga pages nila sa social media, talagang puro mga walang mukha yung mga taong naroon na kung di nakalaki yung profile, mga hindi mo kilala. Mga, kala mo bots. So, ginagawa rin. So, kaya nga tama yung teorya ko nung una ako nagsalita na hindi ako nasisiyaan sa gobyernong ito. Na nagwagi din talaga ang kakampings. And one final na, again, hearsay lang to, ano ko lang to, opinion ko lang, analysis. One final na magdidiin sa argumento kong ito is sila Kiko Pangilinan, sinabi nila ipahukay si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Tapos nung nanalo si Bongbong, muhing-muhi kayo kay Bongbong. Nung nanalo, lalapit doon. Selfie. O ngayon, dinadala na yata silang dalawa, si Kiko at si Bam ng alyansa. So talagang simula pa lang, tama na ako.
Talagang sa tingin ko very obvious naman na nagkampi sila because they have a formidable enemy. Dahil matino iisang yung matino Duterte.